Low, low. Good morning, Heartmates. Good morning po, Heartmates. Good morning din po sa online natin dyan. And focus muna po tayo sa ating Panginoon Diyos. And settle down muna po tayo. Bago po yon, i-encourage ko lang po na mga kapamilya po natin dyan, mga mag-anak po natin dyan na i-share po yung live stream sa BIA po. After nun, pwede na po natin in-silent yung ating mga phones and mag-focus po tayo sa panalangin ng ating Panginoon. Panginoon Jesus, pinapalangin po namin na tayo nagsama-sama na naman po kami ngayong araw. And salamat din po sa lakas at talino ang binibigay niyo sa amin, sa lakas ng persistensya po namin, Panginoon Jesus. And sa mga nakaraang pong araw na may kaganapan po sa iba't lugar, sana bigyan niyo po kami ng protection, Panginoon. At sa mga pinapray po namin mga taga Mindanao po namin dyan na nagdano po ng lindol sa first day of school pa lang po ng mga estudyante po. Pinagpipray po namin na wag po punta dito sa amin at bigyan niyo po kami protection sa pagpupuri po namin sa inyo, Panginoon. And salamat din po, Panginoon, sa araw na ito dahil nag-ano na naman po kami. Nag-song lead na naman po kami at hindi po sa pag-awit sa ating Panginoon dahil lang po ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. And Jesus, pinapalangin po namin yung mga drums, yung mga song lead, mga bass na hindi lang po yung paglilingkod yung bibigay mo sa amin, kundi pagpupuri sa inyo, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng lakas na ngayong araw dahil po sa mga nangyayari po niyang kaganapan dahil po sa pag-ulan-ulan po ng ilang araw na parang hindi po humihinto. Bigyan niyo po kami ng lakas at kalusugan, Panginoon. Bigyan niyo po rin kami ng lakas ng loob para magpuri sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Manatili po tayong maglingkod sa ating Panginoon in 5 minutes.
Good morning, heartmates! Good morning! Sabi nga po kanina ng ating kapatid, good morning, heartmates. Pakibati ang ating mga katabi. Pwede po ba? At pasalamatan natin si Lord dahil katabi natin siya ngayon. Wow. Kamusta po ang lahat? Nawa po'y sa awa ng Panginoon ay patuloy po tayong pinalalakas. Patuloy po tayong nakapagpatuloy. Amen. Amen. At sa umaga pong ito, patuloy nating sariwain yung first day na narinig natin, yung very first time na narinig natin yung salita ng Panginoon. Yung napaabot sa atin yung salita ng Panginoon through somebody or someone or through a program. Basahin natin po itong verse po na ito in Romans chapter 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Let's flash it on the screen. Yeah, thank you. Romans 16:25-26. Pwede po bang basahin natin? Purihin ang Diyos na makapagpapalakas sa inyo sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Heso Kristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang naitago sa loob ng mahabang panahon. Next. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanyang pananampalataya sa Kanya. Purihin nga daw po ang Diyos dahil po narinig natin, nakaabot sa atin yung salita ng Panginoon. And ngayon na nakilala natin ang ating Panginoon, marahil may nag-share ng Word of God, may nag-share ng paano nga ba maliligtas, paano nga ba natin makikilala ang Diyos. And sabi nga, salamat at nahayag po sa atin ng salita ng Panginoon. At narito tayo ngayon. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Pasalamatan natin ang Diyos dahil nakaabot sa atin yung kanyang salita, yung magandang, mabuting balita upang makilala natin ang Panginoong Jesus. Kaya sa umagang ito, pwede po ba, through our worship, ipaabot natin sa Panginoon yung pasasalamat sa pag-ibig na natanggap po natin sa Kanya. Sige po, tayo po umawit ng patuloy sa Panginoon. Sabi sa awit, nagagalak daw yung puso natin dahil sa presence ng Panginoon. Pwede nating hingin yung ibang kailangan natin sa mundo. Pwede nating makita yung solusyon sa mundo. Pero iba, kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, yung galak, hindi natin sukat maisip kung saan nanggagaling. Amen. Kundi tanging sa Panginoon lang. Kaya this morning, patuloy po tayong sumamba ng sabay-sabay, sama-sama sa Panginoon. Nagagalak ang puso ko sa presensya mo, Jesus. Sumasamba, nagpupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama! Sama-samang ihahayag. Sama-samang itatanghal. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos nag-uumapag pag-ibig mong nadarama. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos nag-uumapag pag-ibig mong nadarama. Yes, Lord, thank you, Jesus. Nalaman namin na mahal mo kami. Nalaman namin, Panginoon, na able kaming magbago, hindi po dahil sa aming sarili, kundi dahil sa iyong salita. Minsan pa, mag-alay tayo ng pasasalamat through worship sa Panginoon. Nagagalak ang aming puso sa presensya mo, Jesus. Nagagalak ang puso ko sa presensya mo, Jesus. Sumasamba, nagpupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama! Sama-samang ihahayag. Sama-samang
namin sa aming pagpupuri. Jesus! Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Yes, Lord, wala nang ang iba. Ikaw ang aming tinataas. Jesus, luwalhatiin ka. Luwalhatiin Diyos, wala nang ang iba. Jesus! Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Yung mas malakas, sabay-sabay po. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. For the last time. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Sabay-sabay po natin awitin habang pumapalakpak. Awit ng pagsasalamat, ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos nag-uumapa. Pwede po ba natin itaas yung ating kamay? Palakpak po natin sa Panginoon. Lord, we thank you. Ito ang awit ng aming pasasalamat sa'yo. Lubos-lubos nag-uumapa, pag-ibig mong nadarama. Ang awit ng pasasalamat, ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos nag-uumapa, pag-ibig mong nadarama. For the last time. Ang awit ng pasasalamat, ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos. Lubos nag-uumapa, pag-ibig mong nadarama. Purihin ang Diyos. Lord, we thank you, Lord. Wala mapaglagyan, Lord, ng kasiyahan yung puso po namin simula nung nakilala po namin kayo, aming Panginoon. Tunay, Lord, na wala kang katulad sa mga buhay po namin. Hanggat kami nabubuhay, Panginoon, nais po naming awitin sa'yo kung gaano kakabuti, Panginoon. Thank you, Lord, nakaabot po sa amin ng iyong salita. Nakaabot po sa amin, Panginoon, yung kwento ng pag-ibig mo po sa amin. Ito po'y buhay, Panginoon. So powerful, Lord, that it can change, Lord, yung katayuan po namin sa harap mo. Thank you, Lord, binigyan mo kami ng bagong pagkakakilanlan, Panginoon. Na kami nga po'y mga anak mo na, Panginoon. At kailanman, Lord, gusto mong maranasan namin kung gaano mo kami kamahal at kung gaano kakabuti. So umagang ito, Panginoon, dalangin po namin ng mga puso po namin, Lord. Magpasalamat po sa'yo. Patuloy pong balikan, Panginoon, yung unang araw na narinig po namin na mahal mo nga po kami. Hanggang sa pagpapatuloy ng buhay na ito, Lord, hindi mo po kami iniwan. At kami nananatiling buhay, Panginoon, dahil lamang sa kabutihan mo. Kaya po sa umagang ito, mga kapatid, let's place our hearts to Jesus. In worship, may we be reminded, tayo kanyang mga anak, at ang responde natin sa Kanya ay ang patuloy na pag-aalay ng buhay at pagpupuri sa Kanya hanggat tayo'y nabubuhay. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay
kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mula umpisa, Panginoon. Panginoon, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pagkat ika'y tapat, awitin po natin. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Kantayan ka sa gitna ng kadiliman, ika'y aking kaibigan, O Diyos aming Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Patuloy tayong mawit sa Diyos. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Awitin natin yung kabutihan ng Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Yes, Lord. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Salamat, Panginoon, naging buhay kami dahil sa pag-ibig mo, Panginoon. Kailan may di magbabago, kailan may di magbabago kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago, awitin natin, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Kailan
kabutihan ng Diyos. Kay tapat sa habang buhay, palaging mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat kami nabubuhay, Panginoon, Hanggat ako kita mo kami ay sumasamba sa'yo. nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Buong puso, ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. For the last time, let's sing. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tinataas po namin sa lugar na ito hanggang sa aming mga buhay, Panginoon, ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Aming tagapagligtas at Panginoon. Yes, Jesus. Speak your name, Panginoon. Itataas Ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. lahat ng anak ng Diyos, awitin, itaas ang kanyang pangalan. Come on, church.
Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Kami sumasamba sa iyo, Panginoon. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Yes, Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Lord, ikaw lamang ang tinatanghal po namin sa lugar na ito hanggang sa mga puso at buhay po namin. Dakila ka. Salamat, Panginoon, hanggat kami nabubuhay, ang dalangin po namin, patuloy naming makita ang kabutihan mo sa amin. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Amen. And good morning po minsan pa sa ating lahat. Yon, hallelujah. Yarn, praise the Lord. Napakabuti ng Panginoong Diyos at tunay pong napakadakila ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Grabe, ang sarap magpuri sa Panginoon. Parang gusto ko pa, Char. Salamat sa Panginoon, no? And salamat din po sa bawat isa na nakasama natin mag-worship ngayon umagang ito. Tayo po ay darako sa atin pong pagbibigay bilang parte ng atin pong worship sa ating Panginoong Diyos. Tunay po na mabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? And kung titingin po tayo sa paligid, yan, tingin po tayo sa paligid. Ang lahat ng nakikita nyo, yes, ang lahat ng nakikita po natin, biyaya, grasya po ng ating Panginoong Diyos. Mula po sa ating unahan, hanggang sa ating upuan, hanggang sa ating likuran. Lahat po yan, grasya ng Panginoong Diyos. And tunay po na hindi po tayo patuloy na pinagkukulang ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya marapat lang po na ibalik po natin, ibigay po natin yung talagang para sa ating Panginoong Diyos. So tayo po ngayon ay magbibigay sa ating Panginoong Diyos. A bit of a reminder po, yung atin pong, yan, gusto ko talagang, extend pa tayo ng worship, no? Salamat sa Diyos. So ang atin pong tithes and offering, definitely yan po ay para sa Panginoon, our tenth part ng atin pong income. Ito po, dito po natin siya nilalagay sa malaking basket. And then meron din po tayong offerings which we use para po sa atin pong outreaches. So nalalapit na po yung ating pong mas pinalakas at mas pinaigting na campus hangout. Yan, nagpasukan na po ba ang bawat isa? Yan, parang puyat-puyat pa yung mga estudyante natin, no? Salamat sa Diyos, and definitely tayo po ay pupunta sa kanila po mga eskwelahan para po ipahayag ang salita ng Panginoong Diyos. Pero hindi tayo lahat makakapunta. Tama po ba? Pero pwede naman kung gusto niyo naman sumama, no? Pero kung hindi po tayo makakapunta, we can also support our campus hangout via our prayers, of course, and syempre po yung support natin via our finances. So kung meron po tayong offerings, pwede po natin yung ilagay dito po sa mas maliit po nating basket. And
we also have our pledges. Kapag nabe-bless po tayo sa ating pong mga pastor, sa kanila pong heart, sa kanila pong passion, sa kanila pong ministeryo, we can also give them through our envelopes. Meron po tayong envelopes sa likod. And kung wala po tayong envelopes, yan, medyo nataranta ako. Hindi ko alam kung tama yung nakuha kong envelope, no? Pero kung wala po tayong envelopes, pwede po tayong gumamit ng blank envelope sa likod. And then, i-update na lang po yan ng finance team natin. Amen po ba? Praise the Lord. Tunay po na karapat dapat ng Panginoon sa lahat po ng ating pong papuri at pagsamba. Amen po ba? Tayo pong lahat ay lumapit muli sa ating mabuting Diyos. Hallelujah. Father God, thank you for this morning, Lord. Thank you for the tremendous worship, Lord. Tunay pong karapat dapat ka po sa lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila, Panginoong Diyos. And by this time, Lord, allow our hearts, Panginoon, to cheerfully give, Lord God, para po sa inyo, Lord God. And loobin mo, Panginoong Diyos, na yung puso ng bawat isa po sa amin, Panginoon, ay patuloy po, Lord God, na maging masaya, Lord God, sa amin po mga pagbibigay, Panginoong Diyos. Salamat po sa pagpapala mo po sa bawat isa. And hayaan mo po, Lord God, na ito po, Lord God, mabalik po namin para po, Lord God, sa kalwalhatian ng pangalan mo. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Pwede na po tayong magkaloob sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa bawat isang heartmates na patuloy na nagkakaloob at nagbibigay, nagtatapat sa atin pong Panginoong Diyos. And we can also give our tithes via online. Ayan po yung ating mga GCash. And nakapost din po yan sa atin pong Facebook page. And meron din po tayong QR code sa likod. Thank you so much. Yon, tayo po muli ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father God. We thank you, Lord God, sa mga kaloob po na ito. Thank you para po sa puso ng bawat isa, Lord God, na kaisa ng iglesia mo, Panginoon, para po magkaloob po, Lord God, magbigay ng nararapat po sa inyo, Panginoong Diyos. Loobin mo, Lord, magamit po, Lord God, ang bawat sentimo nito, Lord, only for your glory, Panginoong Diyos. Salamat po ng marami sa inyo. We're declaring blessing and blessing sa bawat isa po sa amin, Panginoon. And loobin mo, Lord God, ng iglesyang ito, Lord God, tunay pong lumakad na ayon pa rin po sa nais mo. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Amen. Praise the Lord.
Pinagsulat ng birthday natin. Ayan. Happy Sunday, Heartmates! Ayan, kumusta naman po ang bawat isa po sa atin? Pwede ba natin kamustahin yung mga katabi natin? Mga ba siyang okay? O parang inaantok na dahil sa cuddle weather? Ayan, so kumustahin din po natin ang mga kasama po natin online. We're happy to see you kahit hindi ko po kayo nakikita ngayon. Hopefully, nakikinig po tayong lahat at nag-enjoy po tayo sa ating online Sunday service. And of course, very much welcome po to our second Sunday service for the month of June. Ayan. So don't forget to like, comment, share, and subscribe din po sa atin pong online live Sunday service. Ayan po. And also welcome din po sa atin pong mga bago. Yes, meron po tayong dalawang bago dito. Ayan po si Brother JC and then si Sister Angeline. And hopefully tama yung pagkakabigkas ko ng isang pangalan, no? Ayan. Very welcome po sa ating Sunday service. And of course, para po sa ating mga gawain, ayan, meron po tayong Recharge Prayer Night. That's every Wednesday, 7 p.m. po yan. Meron po tayong on-site gathering and also we have online via Google Meet. So, Google Meet po natin, sinisend po namin yan at least 15 minutes before po mag-start ang ating pong gawain. So, sinesend po namin yan sa ating pong mga GCs. So, ang tabay lang po sa ating mga GCs. Click the link and then join in. Ayan. We also have our heart journey. Ayan. Knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. So kung gusto po nating mas mapalalim pa ang ating pagkakilala sa ating Panginoon, join a discipleship group now. Ayan. We also have our fellowships. Unang-una na po dyan ang atin pong Youth Ablaze. That's every Sunday po. 2 p.m. po yan. So sa mga kabataan po natin dyan, feel free to join us and we're happy to have you here. We also have our campus hangout na nalalapit na po. That's on June 26, 2026. Malapit na. Malapit na po. Dito po meron na po tayo dyan sa ating Pulo National High School. And also mag-i-start na rin po tayo sa Dalandanan National High School. Ayan, very much excited po sa gawain po ng ating Panginoon. Ayan, we also have our Heart Moms. That's every fourth Sunday po, 2 p.m. Sa ating po mga mommies, pwede po tayo sumali. And of course, sa ating po mga ministries, we have our music team, ayan, ushering team, finance team, admin and production, and of course, our outreach team. Ayan, so we encourage everyone to join a ministry now since we're also preparing for a stronger and much wider campus hangout for this school year. Ayan po. So, feel free to join us po for our ministries. And since we are also speaking about campus hangout, classes has officially started. So, nalalapit na po ang pagpunta po natin sa mga schools para i-share ang Word of God. So, let us support the ministry through prayers po and our finances. And of course, pwede po tayong sumama sa atin pong mga teams kung tayo po ay available. Ayan. We also have our Bible studies as well. So kung gusto po nating i-open ang ating mga tahanan for Word of God, please feel free to tap on us para mabuksan po natin ang atin pong Bible study po sa inyo pong mga tahanan. So please follow us on our socials as well. We have Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube channel. So just search Heartmates or Heart Community Church at makikita nyo na po ang amin pong mga pages there. And of course, please feel free to like, share, and subscribe para tuloy-tuloy po ang ating online connections. And ayan, excited na po ba ang lahat para po sa atin pong Word of God na iahatid po ng ating Senior Pastor, Pastor Marlon Meneses. Praise God. Hallelujah. Ang bilis ni Mark Lee. Pero salamat sa napakagandang pag-MC, Brother Mark Lee. Palakpakan naman natin si Brother Mark Lee. Ayan. Praise be to God. Sige po. Isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Palakpakan po natin si Lord. And still, yung palakpak po para po sa Diyos. Ayan. And still tayo po ay nasa second week ng ating pong series, Standing
on the Word. Ayan, medyo nag-feedback ako. Ayan, standing on the Word. Kaya naman, ito po yung pang second week po natin. Let's talk about, okay, in Acts chapter 17, beginning from verse 10 to 15. Acts chapter 17, verse 10 to 15. Hopefully, dala ninyo ang inyong mga Bible. Kung wala naman, pwede nyo gamitin yung inyong mga phones na merong app na Bible. At huwag muna po tayo mag-scroll sa FB or whatsoever. Let's focus sa salita ng ating Panginoon. Acts chapter 17, verse 10 to 15. Sabi po ng salita ng Panginoon, Ayan. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. And when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Verse 12, many of them therefore believed, with not a few Greek women of high standing as well as men. In verse 13 to 15, but when Jews from Thessalonica learned that the word of God was proclaimed by Paul at Berea also, they came there to agitating and stirring up the crowds. Then the brothers immediately sent Paul up on his way to the sea, but Silas and Timothy remained there. Those who conducted Paul brought him as far as Athens. And after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed. Samahan niyo po ako manalangin panandalian. Father in heaven, once again, isa po mapagpalang umaga para po sa iyo. At sa umagang ito, Lord Jesus, we know, God, na hindi po ito aksidenteng nangyari po sa amin na kami ay makatungo sa aming panambahan at kami po ay makarinig ng inyong pong salita. Lord, unang-una, Panginoon, maraming salamat sa paghahanda mo sa amin sa awitan kanina. Tunay po, Panginoon, na dakila ka, Diyos, at wala pong maipapantay sa iyo. Lahat, Panginoon, ng bagay ay para po sa iyo at kahit po ang aming pong buhay ay para po sa iyo. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, Panginoon, ano man ang aming naisingin sa iyo, Panginoon, Lord, may isang tabi po muna namin, but rather mag-focus po kami sa inyong salita. Because, Lord, higit sa lahat, O God, kung meron po kaming mas kailangan, Panginoon, hindi po yung mga blessings, O God, materially, financially, or whatsoever, Lord Jesus. We need your word, O God, na magbubukas ng aming isipan at ng aming puso sa umagang ito. Gabayan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, nang sa ganon lubos po naming maintindihan ano man po, Panginoon, ng mga bagay na nais mong ituro po para po sa amin. Maraming salamat. Ikaw lamang ang matanghal, ikaw lamang ang madakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Once again, palakpakan natin ng ating Panginoon. Okay? Basahin natin sa wikang Tagalog. Okay? Next time, di ko nagagamitin itong font na to kasi nakakaduling siya when I use the PowerPoint. Ang sabi dito, verse 10, nang gabi ring iyon, pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. In verse 13, subalit nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Thessalonica na ipinapangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinulsulan nila ang mga taong bayan upang gumawa ng gulo. Kaya't si Pablo ay dali-daling pinalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat, ngunit naiwan sina Silas at Timoteo. Ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos nagbalik sila sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa kanya sa lalong madaling panahon. Napakagandang sulat ni Apostol Pablo, ni Luke, okay, regarding sa mga gawa, okay, ng mga apostol. Alam niyo po, when we read Acts chapter 17, beginning from verse 10 to 15, konting background lang po. Ito po ay second missionary journey ni Paul. Actually, marami siyang pinanggalingan. Okay? From Philippi, hindi ko alam kung ano yung pagkakasunod-sunod. If I'm not mistaken, it's either pangatlo, yung Thessalonicas, o pangalawa. Pagkatapos po niyang dumating sa Thessalonica, in verse 1, actually, verse 17, verse 1, makikita natin na maraming na-convert
sa lugar po ng Thessalonians. Ibig sabihin, napaka-effective po ng salita ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Pero, sa kabila po ng effectiveness ng pangaral ni Apostol Pablo, ay hindi talaga nawawaglit na meron talaga mga taong naiinggit sa naaabot na tagumpay, okay, ni Apostol Paul sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Though, we know na kapag nagtagumpay si Pablo, hindi naman siya yung nagtatagumpay talaga, kundi ang salita ng ating Panginoon. So to cut the story short, marami pong hindi sumasampalataya sa ating Panginoon ang siniraan sa Apostol Pablo at dumating sa punto na alam naman natin na ikapapahamak ni Apostol Pablo ang mangyayari kapag hindi ito napigilan. Kaya naman tumuloy siya sa Berea. Okay? Tingnan po natin mabuti. Ito pong Thessalonians ay talaga namang ayaw, hindi naman majority, pero may mga ilan sa kanila na hindi nila tanggap ang salita ng ating Panginoon. Pero, when we take a look in verse 10 to 11, iba po ang pagtanggap ng mga taga-Berea. Ang sabi nga po ron, mas bukas ang isipan ng mga taga-Hudyo roon kaysa sa mga Thessalonians. May pananabik silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo ang mga sinasabi niya. So ibig sabihin, hindi lang sila basta nakikinig kay Pablo, but rather, okay, gumagawa sila ng mas malalim na pag-aaral. Totoo kaya ang sinasabi ng mamang ito? Okay, kaya naman tinawag sila mga noble na Kristiyano. Alam niyo po, when we use the word noble, but first, okay, if you are familiar sa kasabihan na ito, your response determine your direction. Naniniwala kayo ron? Your response, ang iyong responde, ang magtatakda ng iyong direksyon sa buhay. Okay? Alam niyo po, napaka-basic po nitong kasabihan na ito. Madalas, hindi ang sitwasyon ang nagtatakda ng magiging resulta ng ating buhay. Kadalasan, ito po ay nakadepende sa ating pong pagtugon. Okay? Sa mga bagay na nakikita natin o hindi naman kaya nakakasalamuha po natin. Alam niyo po, totoo rin po ito pagdating sa salita ng ating Panginoon. Maraming tao ang nakikinig ng parehong mensahe, pansinin niyo itong mabuti, ngunit iba-iba ang kanilang reaksyon. Tingin sa katabi. Natry nyo na ba na makinig ng message, tapos iba yung dating sa'yo, pero sa katabi mo, iba rin yung dating, hindi kayo parehas? Nangyari ba yun sa inyo? Okay? Totoo po ito nangyayari. May mga tumatanggi, may mga walang pakialam, at mayroon din namang tunay na tumatanggap at sumusunod sa salitang kanilang naririnig. Tingnan nyo itong mabuti. In Acts chapter 17, verse 10 to 15, makikita natin dito ang mga taga-Berea, okay? Tandaan po natin mga taga-Berea na tinawag silang more noble. Alam niyo po, pag inaral po natin yung more noble, kadalasan lumalabas po rito, hindi lang sila basta tanyag, but rather may kaya sa buhay. Normally, kapag ginamit po natin yung dictionary po natin English. But listen to this. When we use the word more noble, ang gusto pong sabihin ng ating Panginoon dito ay ganito. Hindi dahil mayaman sila or sikat sila, kundi dahil tama ang kanilang nagiging tugon sa salita ng Diyos. Yun pala yun. Kasi tama pala yung response nila whenever they hear the word of God sa kanila pong buhay. And listen to this, ang kanilang halimbawa ay nagtuturo sa atin, okay, upang malaman natin, ano ba yung dapat na responde natin whenever we hear the word of God. Kaya naman ang title po natin sa umagang ito is Right Response. Sabihin natin sabay-sabay, Right Response. Paano ba tayo nagre-responde kapag naririnig natin ang salita ng ating Panginoon? Minsan ba tinatanong natin sa ating mga sarili ito? Oo nga no, umaattend ako ng church, nakikinig ako ng Word of God, pero anong purpose nito sa aking buhay? Minsan ba natatanong ba natin ang ating sarili? Kasi baka mamaya, dumadating sa punto, yes, we are Christians, we are admitting that we are Christian, pero ang nangyayari sa atin, routinal na lang. Naingigits ninyo? Gigising ka ng umaga, tatamarin minsan, lalo na kung malakas ang ulan, di ba? Mag-iisip ka ng isusot mo, minsan pang malakas ang magsusot mo, then ating ka, upo ka dyan, uuwi ka na, then what happens next? Anong nangyayari? Kasi it will depend sa kung paano tayo mag-response sa kung ano yung ating mga naririnig sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, napakagandang talakayin kung paano po ba tayo tamang dapat nag-response sa salita ng ating Panginoon. Kasi the more na nagiging tama yung ating responde, the more na naiaayos ang direksyon ng ating buhay. Kaya naman, to cut the story short, marami pong mananampalataya ang nahihirapan lumago sapagkat iba ang kanilang responde sa salita ng ating Panginoon. Are you ready? I have here 3 things to ponder. Paano ba tayo magre-response ng tama sa salita ng ating Panginoon? Ready na po ba kayo mga kapatid? Okay?
Pinakita po ng verse na ito, especially verse 11a, alam naman natin from verse 10, sinabi ron na itong mga taga-Berea is sila ay noble. Noble in a sense, they know how to respond correctly sa salita ng ating Panginoon. Listen to this. Alam niyo po, pag nag-aral po kayo, kumuha po kayo ng background ng mga taga-Berea, sila po ay kadalasang, majority sa kanila, is mga aral na tao. Hindi sila paniwalain. Tingin sa katabi. Hindi po sila ganon. May makita lang social media, ay, oo nga, oo nga, oo nga. But rather, naghahanap sila ng pruweba kung totoo ba ang kanilang naririnig or hindi. Kaya nga naman, nasabi po rito, now, these Jews were more noble than those in Thessalonica. Sila po ay mas eager, mas talagang willing sila na makinig sa salita ng ating Panginoon. Listen to this. They received the word with all eagerness. They received the word with all eagerness. So isang katangian ng mga taga-Thessalonica ay taga-Berea na makikita po natin na kailangan po nating gayahin is they have this kind of attitude. Readiness. Sabihan sabay-sabay. Readiness. Alam niyo po, napaka-importante na bilang mananampalataya, tayo po ay ready. Tingin sa katabi. Ready ka ba, kapatid? Hindi ready sa sakuna or whatsoever, but rather, ready ka sa kung ano ang iyong maririnig. Kasi po may mga pagkakataon, meron pong ganitong tao na pinipili kung ano yung gusto niyang papasukin sa kanyang buhay. Okay? Ay, ayoko nung turo ni pastor kasi masakit eh. Ay, ayoko pakinggan yan kasi tinatamaan ako si pastor talaga. Minsan lang ako tinatamaan pa ako Para namang nami-personal si pastor So, sabi po ni Apostle Paul dito, dapat meron tayong readiness. Okay? Magandang makita natin as a Christian na ready tayo not just to hear the word of God, okay? But rather to receive the word of God. Ang sabi kasi ron, they receive the word with all eagerness. Okay? He used the word eagerness. He used the word eagerness mean to say desire to hear the word of God. Are you desiring to hear the word of God right now? Or not? Meron pa tayong desire na makinig ng salita ng ating Panginoon? Nang marinig ng mga taga-Berea ang salita ng Diyos, hindi sila naging sarado o walang interes, but rather, okay, napuno ang kanilang puso na mas makinig pa kay Apostle Paul. Naintindihan natin? Tinanggap nila ito ng kasabikan, ng punong-puno ng kasabikan at kahandaan. Tanungin mo nga yung katabi mo ngayon, sabi mo sa kanya, kapatid, handa ka ba? Handa ka ba? Alam niyo po, ito po yung realidad lahat po sa atin, willing po makareceive ng blessing. Amen. But the problem is, hindi willing makareceive ng blessing mula sa salita ng Diyos. Ayaw makorek ng salita ng Panginoon. Okay? Kasi po yung correction mula po sa salita ng ating Panginoon, ito po yung malaking blessing Nakadalasan, hindi natin tinitingnan ng pagpapala. Kasi nga, ang pagpapala sa ating paningin ay yung mga material na bagay. Or hindi naman kaya financial matter. Or di naman kaya yung makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan. But listen to this. Meron pang higit na mas maganda kaysa sa mga bagay na ating pinapahalagahan. At wala pong iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Ang tunay na paglago, remember this, ang tunay na paglago sa pananampalataya ay nagsisimula sa pagkakaroon ng gutom sa salita ng Diyos. Tanungin mo ngayon katabi mo ulit, gutom ka ba sa salita ng Diyos? O gutom na po, kasi po di po ako nag-almusal kanina. Alam niyo yung pakiramdam na yon, yung gutom ka sa salita ng ating Panginoon. Yung sabi nga ni yung isang pastor from China, if I'm not mistaken, si Watchman Nee, tama? Hindi siya yung Watchman Nee? Hindi siya yun Watchman Nee ang pangalan niya. Ang ganda ng quote niya, ng practice niya. Hindi siya kakain ng almusal kapag walang salita ng Diyos. Kaya, hindi niya sisimulan ng kanyang araw pag walang salita ng ating Panginoon. Kasi nga, para sa kanya, ang salita ng ating Panginoon, ito yung kumukumpleto sa kanya. Ito yung bubuo ng kanyang buhay At kapag walang salita ng ating Panginoon, hindi kumpleto ang kanyang buhay. Tandaan po natin, if you want to grow spiritually, gusto po nating lumago, mga kapatid. Hello? Gusto mo po ba nating lumago, mga kapatid? If you really want to grow, kapatid, dapat you have the desire na meron kang pagkagutom sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, minsan, dapat pinapanalangin po natin ito Lord,
gutumin mo ako sa iyong salita. Nang sa ganun, asamin ko ng todo o iyong salita. Kung wala tayong desire o kahandaan sa kanyang salita, mahihirapan tayong lumago bilang Kristiyano. Kaya naman marami pong Kristiyano, iyakin. Hindi naman masamang umiyak. But what I'm trying to say, sensitive. Kahit sa mga mabababaw na bagay lang. Are you with me? Yung paulit-ulit na problema, tingnan nyo ito mabuti. Paulit-ulit na problema, hindi mo na pagtatagumpayan. Why? Wala ka kasing acceptance ng mga bagay na nangyayari sa atin. Okay? But if you look at very carefully, kapag ready ang iyong puso, makikita mo, nga no, dapat pala nagmamature pala ako sa bagay na ito. Dapat pala lumalago ako sa bagay na ito. And somehow, you will realize and you will see na ibang obstacle na yung pinagdadaanan mo. Hindi na same as before. Ang tanong ko ngayon ganito, ano ang sitwasyon mo ngayon? Same as before ba? Or bago na? Alam niyo po kapatid, pag same as before yan, may isa lang ibig sabihin yan, hindi ka pa rin lumalago sa problema na yan. Gets natin? So, kailangan po natin ng readiness. Sabihan sabay-sabay, readiness. Ready ba tayo mga kapatid? Ready ba tayo? Ang sabi nga ng Psalms chapter 119 verse 97, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day." Ito po yung aking kinakain umaga at gabi. I meditate on it day and night. Okay? At ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2, "Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation." Okay? Like newborn babies. Have you seen a baby, brothers and sisters? Nakakita na ba kayo ng baby? O parang ano yan, basic yan, no? Almost majority sa atin, nakakita na ng baby. Acute ng baby, tama? Yeah? Especially kapag nakikita mong umiiyak, hindi mo matitiis na hindi pakainin tama? Kasi ang bata po, dalawa lang yung dahilan kapag umiiyak. It's either nagugutom, pero very common yun. Pag umiiyak yan, nagugutom. Or hindi naman kaya, merong nararamdamang hindi maganda. Tama po ba ako mga mamis? Tama. No? Kasi hindi naman yan sasabihin niya masakit ulo ko, hindi ganun So kapag nagugutom siya, iiyak siya. So para mapatahan mo yung baby, kailangan mong bigyan ng gatas. Tama? Bigyan mo ba ng fried chicken yan? Hindi Diba? Ang bibigay mo sa kanya, gatas. Why? Ito kasi yung magpapatahan sa kanya. Are you getting my point? Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Okay? Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Maging parang baby daw po tayo. Baby in a sense na kapag wala po tayong salita ng ating Panginoon, iiyakan natin. Na hindi ka papahayag na kapag walang salita ng ating Panginoon, is okay na lang, magtutuloy na lang yung buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papahayag na walang salita ng Diyos. Huwag kang papahayag, don't allow it. Tanungin natin ang ating sarili, excited ba ako magbasa ng Bible? Kasi baka mamaya wala ka ng desire. You just want the ministry pero wala ka ng desire na magbasa ng Bible. O ginagawa ko na lang ba ito dahil nakasanayan na? Makiibang po yun, party po yun. May mga nagbabasa kasi nakasanayan niya na lang. Okay? Ibang aspeto naman yun. But in a sense, magandang bagay na rin naman kasi nakasanayan mo. Pero minsan kapag ginagawa mo na lang siya dahil nakasanayan, wala na yung puso doon Wala na yung communication doon So tanungin mo yung sarili mo, am I excited pa ba na mag-aral, magbasa ng Bible or hindi na? Or kinakatamaran ko na? Kadalasan dahilan natin, Pastor, kasi po, walang oras. Busy. Amen. Yung mga busy, taas ang kamay. Pero tingnan mo, pag break time, anong ginagawa? Cellphone. So, hindi talaga busy. Ayaw mo lang. Are you with me? Hindi na naman talaga busy, kaya mong gawa ng paraan. Listen to this ang ating Panginoon hindi hinihingi yung buong araw natin. Okay? Gusto lang ng ating Panginoon, mag-alat tayo ng oras para sa Kanya, para somehow, maaral natin ng Kanyang salita. Sabi nga po natin dito, God does not only speak to the willing mind, listen to this, but to the ready heart. Ready ba ang puso mo? Okay? Kasi kadalasan gusto lang ng isip mo pero ayaw naman ng puso mo. Sabi nga ni Apostol Pablo, may mga bagay na gusto kong gawin pero hindi ko magawa. May mga bagay naman ako na ayaw kong gawin pero yung ginagawa ko. Kasi nga kadalasan nasa isip mo lang Tandaan po natin, huwag mo lang ilagay sa isip. Okay? Dapat isa puso natin. Because God, is speaking not only in mind but especially in our hearts, sa puso mga kapatid. Tandaan po natin palakpakan po natin ang ating Panginoon. So number 1, paano po tayo mag-response? Number 1,
readiness. Dapat meron po tayong readiness. Pangalawang bagay, ang sabi po rito ng ating Panginoon, sa verse 11b, yung pangalawang part po ron, sabi kasi sa una, they received the word with all eagerness. Okay? They received the word. Ready po sila na makinig ng salita ng Panginoon. Hindi lang sila basta ready. Tingnan nyo itong mabuti. They examine the scriptures daily to see if these things were so. Imagine mo to si Pablo po ay isang apostol na yung nagtuturo sa kanila. Gets natin? Sa apostol Pablo na yung nagtuturo sa kanila, pero hindi sila basta-basta nakikinig lang. Inaaral nilang mabuti yung kanilang naririnig. So number 2, we need research. Paano ba tayo mag-response? Number 1, readiness. And second one is research. Excuse me. Napaka-importante po nito. As I speak today, listen to this. I am willing to scrutinize nyo po yung aking pong inaaral. Isa pong matalinong mga ngaral, ang isa pong naghahanda po at inaaral ding mabuti kung ano yung kanyang naririnig. Challenge ko po kayo. Okay? Aralin nyo po yung tinuturo ko po sa inyo. Nasa ganun kayo mismo makapagpatotoo, ay oo nga, tama pala yung sinasabi ni Pastor. Kasi hindi pwedeng amen lang po tayo ng amen, pero tayo po mismo, hindi po natin ginagawa yung trabaho po natin. Ang taga-Berea po, ganito po yung ginagawa nila. Nag-ready po sila ng kanilang puso at isipan. And the second one, okay, they examine the scriptures daily to see if these things were so. Bakit nila in-examine? Okay? To see if these things were so. Nag-examine sila ng salita ng Panginoon para makita nila kung totoo ba ang tinuturo ni Apostol Pablo. Kaya naman, sila po yung tinawag na mga noble Okay? Alam niyo po, napaka-importante na whenever we hear the word of God, alam niyo po, bilib na bilib po ako sa mga nagno-notes. And hopefully, hindi lang nino-notes. Pag uwi ng bahay, inaaral din. Kasi po, doon mo mapapatunayan, ay oo nga, totoo nga, tama nga yung sinasabi ni Pastor. Kasi dapat talaga nire-research ko din yung aking inaaral. So, do your research, mga kapatid. Importante po na meron po tayong pag-research. Examine the scriptures daily to see if these things were so. Hindi basta naniniwala ang mga taga-Berea sa kanilang naririnig lang. Okay? Same thing with us as a Christian. Huwag kang basta-bastang maniniwala sa narinig mo lang. Kasi kung narinig mo lang yan, at hindi mo naman napatunayan totoo, ang tawag dyan, hindi gospel, chismis. Diba sa chismisan, ganyan parate? Naniniwala ka agad, hindi pa naman napatotohanan. Huwag kang papayag, kapatid. Okay? Magandang balita yan kung napatunayan mong totoo talaga yan. So, I encourage everyone, do your research. Hindi sila basta-basta naniniwala na kahit si Apostol Pablo pa yung nagtuturo sa kanila, kahit sinong magaling pa yung nagtuturo sa kanila. Ito mga taga-Berea o Bereans, hindi sila paniwalain. Tingin sa katabi. Tanungin mo yung katabi mo, paniwalain ka ba? Or you make your own research. Kahit apostol na ang nagsasalita sa kanila, sinusuri pa rin nila ang kasulatan araw-araw. Imagine that. Imagine that. Si Pablo na yung nagtuturo sa kanila, but they still do the research. Nag-research pa rin sila. So, hindi ibig sabihin, inaral na po yung tinuro po sa atin, ay hindi na po natin aaralin. I encourage everyone, aralin pa rin po natin. Nang sa ganon, tunay po tayo mapagpala. Are you getting my point? Okay? Ipinapakita rin dito na ang authority natin ay hindi lang tao, kundi ang salita ng Diyos. Kaya naman, ito po yung doktrina po natin sola scriptura We believe that the Word of God is our final authority. Okay? Kasi nga, ito yung standard natin Ito yung standard natin. Hindi nababaling standard. Hindi siya nabibend. Di ba? Ngayon, meron ngayon nabibend na batas no? Bendalo na But still, listen very carefully. Ang salita ng ating Panginoon ay hindi basta-basta nababali. Are you getting my point? Especially if we make our own research. Ang bawat katuruan ay dapat sinusukat ayon sa salita ng Diyos. Ano yung panunukat natin? Scripture din. Word of God din. But, if we don't make our own research, if we don't study the Word of God, ito po yung magiging malaking problema. Kaya naman nasabi po ng 2 Timothy chapter 3, 16-17, all Scripture is breathed out by God. May buhay, hiningahan ng ating Panginoon, at magagamit natin for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Kaya pala naihahanda ang mga lingkod ng Diyos
Ito pala yung makapagpapahanda sa atin para lumago tayo. Hindi pala yung ministeryo lang. Yes, magandang meron tayong ministeryo. It will pacify our hearts na talaga nakapaglingkod tayo sa Panginoon. But still, listen to this. If we don't have the Word of God, magiging empty yung puso natin eh. Gets ninyo mga kapatid? At kapag empty na yung puso natin, maghahanap ka na naman ng bago. So, ang tendency, iiwanan mo yung paglilingkod mo, babalik ka sa iba. Hanap ka ng iba, at lalayo ka sa ating Panginoon. Kasi why? Wala kasing salita ng Diyos eh. If you have the Word of God, okay, ang sabi ng Panginoon that the man of God may be complete and equipped to every good work. Doon pala tayo na iahanda kapag meron tayong salita ng ating Panginoon. And ang sabi dito sa King James Version, 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God. Okay? Study to show thyself. Mag-aral pa tayo ng todo. Sabi mo ka sa katabi mo, mag-aral pa ng todo. Okay, alam niyo po, ang pag-aaral, hindi po yan nahihinto eh. Hindi po natatapos ang ating pong pagkatuto. Naniniwala kayo doon? There's always a room for improvement, for learning. Alam niyo po, nahihinto lang ang pagkatuto pag hininto mo sa buhay mo. Alam niyo po, ang inyong pong pastor ay nag-aaral po ulit. At naniniwala ako, every time na nag-lesson kami, maraming nire-reveal sa akin si Lord, ay oo nga no, ay tama nga. Kaya naman hindi ibig sabihin na pag-aralan mo na, is tapos na. Alam niyo po nakakalungkot, meron pong maraming mananampalataya, ganito po yung mindset. Ay, narinig ko na yan eh. Alam ko na yung sasabihin dyan ni pastor. Ay, di na ako atin kasi narinig ko na yan. Di naman kaya meron siyang favorite na pastor. Okay? Ay, wala yung favorite yung pastor. Di mo na ako atin. Titignan mo na yung schedule. Ay, sino ba pastor? Sino ba pastor next week? Ay, ayoko yan kasi hindi ko yan favorite na pastor eh. Hindi na ako makikinig dyan. Alam niyo po, ang pagkatuto, wala po sa kung sino man magtagapagturo. Okay? Ito po ay nasa puso na nakikinig ng salita ng Panginoon. At nasa willingness natin na mag-aral. Ang tanong, willing ka ba matuto? Tingnan sa katabi, willing ka ba matuto? Huwag tayo maging kontento sa pakikinig lang. Tingnan sa katabi. Okay? Nakikinig ka lang ng sermon. Huwag ka lang makontento doon. But rather, maglaan ng panahon para personal na pag-aralan ang Biblia. Ang sabi nga ni John Stott, ang sabi po rito, the Scripture are the Christian's final court of appeal. At the end of the day, alam niyo po, kung ano po yung magiging batayan, hindi lang ng ating buhay ng ating pananampalataya, walang iba kundi ang Scripture. Okay? Hindi pananaw ng tao. Hindi opinion ng iba. Hindi po ang presidente ng Pilipinas, kundi ang salita ng Diyos. At the end of the day, yung aharal po sa atin, wala pong iba kundi salita ng Diyos. Kung tayo ba ay mapupunta sa langit, ang magiging reasons is the Word of God itself. Hindi po dahil mabait tayo. Hindi po dahil magaling po tayo, kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? So, whenever we hear any kind of sermon, okay, I challenge everyone, do our research. Aralin po natin. Mag-notes po tayo, okay? Mag-jot down po tayo. Then pag-uwi po natin, aralin po natin yung verses na sinasabi ni pastor. Then nga no, tama itong sinasabi ni pastor. Doon kung may mali, then question mo yung pastor mo, pastor, I think may mali dito sa ganito kasi ito yung pagkakaintindi ko. Okay? Mas nagkakaroon tayo ng learnings. Mas nagkakaroon tayo ng pagkatuto sa atin, personal. Panghuli, una ang sabi ron, balikan po natin, okay, for us, upang tayo magkaroon ng right response, we need readiness. Ayan. Then the second one is research. We need to research. Then lastly, ang sabi po rito ng salita ng Panginoon, ayan. Nasaan na ako? Ayan. Ang sabi po sa verse 12 to 15, many of them therefore believe. Okay? Maraming naniwala sa kanila. With not a few Greek women of high standing as well as men. Hindi lang po yung mga simpleng tao, but even yung mga may authorities po, naniwala po sa kanila. But when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was proclaimed by the Paul at Berea also, tingnan nyo ito mabuti, hindi po hindi talagang walang kontrabida, no? Narinig ng mga taga-Thessalonica, yung mga tumututol sa kanila, na ang salita ng Panginoon ay napapangaral sa Berea, pumunta sila sa Berea para pigilan, agitating, stirring up the crowds.
siraan, gumawa ng gulo. Okay? Ganun parati. Whenever we study the Word of God, parating merong gugulo. Gets natin? Whenever that you are blessed by the Word of God, hindi pwedeng magsastay lang na blessed tayo. Parating merong manggugulo. Meron parating aagaw ng ating atensyon. Then the brothers immediately sent Paul up on his way to the sea, but Silas and Timothy remained there. And to cut the story short, those who conducted Paul brought him as far as Athens, and after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed. So ibig sabihin, hindi sila pumayag na mahinto lang doon. But rather, nag-exit si Paul para nang sa ganon, mas magpatuloy, okay, ang pagpapahayag nila ng salita ng ating Panginoon. Nakikita kasi nila yung kapangyarihan ng Diyos eh. So lastly, they recognize the Word of God. Alam niyo po, napaka-importante po nito. After you make a research, okay, is that you recognize the Word of God. Recognize in a sense na alam mong effective ang Word, na may kapangyarihan talaga ang Word of God. Dahil tinanggap at sinaliksik nila ang salita ng Diyos, marami ang sumampalataya. Sabi nga doon, di ba? Hindi lang mayayaman, hindi lang mga kilalang tao, but rather, maraming ang sumampalataya sa ating Panginoon. Kasi nga, unang-una, itong mga taga-Berea, they recognize the Word of God. Same thing with us. Alam niyo po, ang flow po ng church, it flows naturally kapag ang mga Kristiyano, they recognize the power of the Word of God. Kapag nakita nila, ayaw nga, powerful ang salita ng ating Panginoon. Kaya naman, I have to preach it. I have to i-share ito sa iba. Hindi natatapos sa kanilang katotohanan, but rather, mas lalo pang ipinapahayag ang katotohanan sa iba. Okay? Umabot ito sa iba. Hindi lang sa kanilang pamilya, but rather sa marami pa. At kinausap ng Diyos ang puso ng bawat nakinig ng salita ng ating Panginoon. Same thing with us. Same thing with us narito ngayon. Alam niyo po, wala ka rito ngayon kung di kinatagpo ng Panginoon ang puso mo. Are you with me? Maybe some of us isipin, ano ba naman yan? Hindi ko kailangan yung message ngayon eh. But listen to this. Believe me or not, kailangan mo tong message na ito. Why? At the end of the day, you will see na yung pananampalataya ay hindi pala pwedeng wala akong standard. Hindi pala pwedeng wala akong tinatayuan sa salita ng Panginoon. Dapat pala meron. Kasi ito pala yung pamantayan ng aking pananampalataya. Ang salitang tunay na nakatanim sa puso ay kusang lumalabas sa buhay at pananalita ng isang mananampalataya. Lalabas to ng kusa eh. Tingin ka sa katabi mo. Alam niyo po, ang totoong Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon, kahit hindi mo pilitin yan, kahit hindi mo turuan yan, lalabas sa kanya ang totoong kanyang narinig. Mayroong transformation. May pagbabago. May pagtanggi sa kasalanan. May pag-ayaw sa bisyo or whatsoever. Why? Narinig niya ang salita ng ating Panginoon. But, if you're saying na ako'y Kristiyano, narinig ko ang salita ng Panginoon, pero wala sa'yo ang mga bagay na ito, I tell you, you don't recognize the Word of God. Kasi once you recognize the Word of God, makikita mo eh, ikaw mismo makakakita yung binago na pala ako ng Panginoon, dapat pala iyakapin ko rin yung pagbabago na ito. So ikaw mismo, hindi ka nalalakad sa dati mong buhay. Kung dati-dati, nandito ka sa buhay nito, ang pangit, nagbibisyo, gumagawa ng hindi maganda, nilayo ka na ng ating Panginoon, hindi ka na babalik dun. Naintindihan natin? Are you with me, mga kapatid? Siguro possible yon. Nahihirapan ka kasi, transition pa yung buhay mo eh. Pero not everyday transition ka. Hello? Hindi pwedeng kapag may nag-aya sa'yo, oy kapatid, minsan lang, papayagan mo kagad, wala ka ng pagtanggi. Naintindihan natin? Marami pong ganyan, wala nang pagtanggi. Then makikita mo, every Sunday nasa church. Ang tanong, have you ever recognized the Word of God? Or hindi? One thing is for sure, kapag meron kang recognition ng salita ng Panginoon, hindi mo nagagawin kung ano yung mga bagay na makakasira sa iyong katawan at makakasira sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen. Kuminanay, amen. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Okay? Ang sabi rito, Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Yung transformation kasi, nagsimula yan sa pakikinig eh. Di ba? Kapag hindi marunong makinig, malamang sa malamang, malaking problema. Have you encounter ng isang tao, nag-open siya ng kanyang emosyon, pero ayaw niya nakikinig sa gusto mong sabihin sa iyo.
Alam mo yun, gusto niya siya lang nagsasalita. Nakikautan na kayo ng gano'n. Anong pakiramdam? Sarap batukan, no? Nakakainis, totoo lang. Kasi nga, hindi pwedeng gano'n eh. Hindi pwedeng ikaw lang parati magsasalita. Dapat marunong ka rin makinig. Tingnan sa katabi, sabi mo ka sa kanya, marunong ka rin makinig. Sabi nga ng Panginoon, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Makinig ka rin. Importante. Kasi yung transformation nandun eh. Hindi yung pinagsalitaan ka tampo agad, yung matampuhin, tanda-tanda na matampuhin pa rin. Tingin sa katabi. No, matampuhin, no? Parang walang pinagkatandaan. Makakababa pa ba ako rito, mga kapatid? Love niyo po ba ako pag bumaba ako rito? Meron kasing ganyan, no? Nakakainis kaya, no? Sinabi ng hindi maganda, tutuloy pa rin, gagawin pa rin. Di ba, Brother Markley, no? So, dapat meron tayong pagbabago. Kasi nga, doon mo makikita yung ni-recognize mo talaga yung salita ng Panginoon eh. Tingnan nyo ito mabuti. Sabi ng Matthew chapter 28, verse 19 to 20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Ito kadalasan yung pinuputol natin eh. Okay? Yes, we go therefore and make disciples of all nations, and we do baptism, but don't forget this one. Teaching them to observe all. Pag sinabing all, meron bang maiiwan? Wala. Ang ibig sabihin, lahat ng narinig mo mula sa salita ng Panginoon, ituro mo. Ituro mo sa Kanya. Hindi lang basta go and therefore make disciples. Hindi ganon. Teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you to the end of the age. Sasamahan ka ng ating Panginoon. Huwag mo kakalimutan yung all. Teaching them to observe all that I have commanded you. Importante kasi yun eh. Okay? Yung teaching them to observe all, hindi dapat mawawala yan sa atin. Kasi po yun yung guidance po natin. Yun po yung protection po natin. Nang sa ganon, malaman po natin kung tayo po ay nasa tamang direksyon o nasa maling direksyon. And lastly, this is the last verse. Preach the word of God. Preach the word. Be ready in season and out of season. Dapat maging handa tayo na ibahagi ang salita ng Panginoon, napapanahon man o hindi. Reprove, rebuke, exhort with complete patience and teaching. This is the power of God. Don't hesitate. Don't be afraid to reprove and rebuke. Okay? Especially, kung ito po ay para po sa ikabubuti. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, kapatid. Kasi why? Hindi ka naman nagre-rebuke, hindi ka naman nagre-reprove para lang ipahiya yung tao. Nire-rebuke mo siya kasi gusto mo siyang maiayos. Amen? And that's the power of the Word of God. Okay, huwag kang mahiya. Hindi lang kapag trip natin, but rather, napapanahon man o hindi, trip mo man o hindi, i-share mo ang salita ng Panginoon kapag may pagkakataon. Okay? Hindi sapat na alam natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi sapat yung alam natin ang salita ng Panginoon. Dapat din natin itong ibahagi sa ating pamilya, kaibigan, kaklase, at mga taong inilalagay ng Diyos sa ating paligid. Marami yan, mga kapatid. Okay? Bawat isa po sa atin, may mga taong inilalapit ng Lord sa atin. Huwag kang papayag na hindi mo siya mabahagian ng salita ng Panginoon. Okay? It's our responsibilities to share the word of the Lord. Amen po ba, mga kapatid? And this is the last one. Many hear the word, but only those who recognize it as truth are transformed by it. Ulitin po natin. Many hear the word, but only those who recognize it as truth are transformed by it. Totoo po ito. Marami pong nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Tama? Amen? Kristiyano, hindi mananampalataya, narinig nila ang salita ng Panginoon. Pero magkakaiba po tayo paano po natin siya nire-recognize. Marami sa atin nire-recognize itong katotohanan. Marami naman hindi nila nire-recognize ang salita ng ating Panginoon. Okay? But ang tanong, saan ka dun? Are you willing to recognize the Word of God or itatanggi mo ang salita ng ating Panginoon? Okay? So, importante makita natin ang ating sarili that we recognize as a Christian. Ikaw mismo, nire-recognize mo ang salita ng ating Panginoon. So, remember, 3 things to ponder. Okay? 3 things to ponder. Number 1, for us,
to have a right response, we have to be readiness. Kailangan magkaroon tayo ng readiness. The second one is research. Then the lastly is we learn how to recognize the Word of God. Sige po, tayo po tayong lahat at tayo po yung lumapit sa ating Panginoon. Alam niyo po, ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para ihanda tayo sa kanyang gawain. And that's for sure. Hindi inaalaw ng ating Panginoon na meron sa ating tatayo sa harapan ng hindi handa. Kaya naman, bilang tayo po ay tinawag ng Diyos at tayo po ay tinuturuan ng ating Panginoon, we must learn how to respond sa salita ng Diyos. At kung paano ba tayo mag-response, pansinin po natin tatlong bagay. Number one, ask yourself, do you have this kind of attitude? Meron ka bang readiness ng iyong puso at isipan? Am I ready? Tanong mo si Lord, Lord, ready ba ako, Lord, na tanggapin ang iyong salita? Magkaroon ako ng desire to hear your word and to study your word, Lord? Am I have, Lord Jesus, na ganitong klase ng attitude na I am willing to make a research, Lord, to scrutinize your word, O God, to prove, O Lord Jesus, na kung tama ba yung tinuturo ng aking pastor, ng aking nababasa, ng aking naririnig, para ako po mismo magkaroon po ako ng lubos na pagkaunawa at maintindihan ko, Lord, na kailangan ko po talagang mag-aral din ng salita ng Panginoon. Hindi po dapat ako kontentong nakikinig lang. Sapagkat, Lord, tinawag mo kami hindi lang para makinig, kundi para mag-aral din ng iyong salita. And lastly, Lord Jesus, are we recognizing your word, O God, bilang totoong salita, O God, na mula sa iyo? Or we're just ignoring it? Lord, kung may mga pagkakataon, we ignore your word, Lord, forgive us. And right now, O Lord Jesus, dulutan mo kami ng puso na handa pong 100% i-recognize ang iyong salita bilang katotohanan. Sapagkat, Lord, kailangan po namin tumayo sa katotohanan, O God. Kailangan po namin tayuan itong standard na ito, Panginoon. We need to stand on your word, Lord Jesus. The foundation of our faith, Lord, ay ang inyong pong salita. And we know, Lord Jesus, na kapag wala po kami sa iyong salita, Lord Jesus, mababaw ang pundasyon na nabubuo po namin. Mabilis po kaming maagos ng anumang panahon, O God, ng sitwasyon. Mabilis po kami maagos ng problema. But, Lord, if we know how to respond sa iyong salita, Lord, we know one thing, O God. Tagumpay ang aming pong aasahan, Lord. Sapagkat sa piling mo, sa iyong salita, naroon ng tagumpay. At wala po sa ibang bagay. Lord, bless mo po ang bawat isang narito ngayon. And we know na marami po kaming dapat pang matutunan regarding sa bagay na ito. Ano man ang aming pong pagtugon, Panginoon, sa aming pong narinig ngayon is magbubunga ng maayos na direksyon sa aming buhay. Kaya naman, Lord, samahan mo kami as we hear your word, as we study your word, Lord Jesus. We make our own research, examining it, O God, ay makita po namin ng buong kamalayan na ang aming pong salitang sinasandalan ay totoo at buhay sa aming buhay. We thank you, Lord Jesus, at pagpalain mo ang bawat isa. And these are prayers in Jesus' mighty name. Amen. Ito po yung ating breakout question. Share your reflection from the lesson sa ating mga partners. Sige po. God bless everyone. Manatili po tayong nakatayo and minsan pa po nating pasalamatan ng Diyos sa narinig po nating salita ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa salita pong natanggap po namin sa umagang ito.
puso po ng bawat isa. Let's sing! Nagagalak ang puso ko sa presensya mo, Jesus. Sumasamba, nagpupuri sa kadakilaan mo. Sama-samang ihahayag, sama-samang itatanghal ang awit ng pasasalamat. Ihandog sa'yo, Ama, lubos-lubos na umapaw pag-ibig mo nadarama. Yes, Lord, nag-uumapaw yung pag-ibig mo po sa amin. That's why, Lord, we sing. Pagsalamat po namin sa mga sabay-sabay po nating awitin. Nagagalak ang puso ko sa presensya mo, Jesus. Sumasamba, nagpupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama! Sama-sama ihahayag. Sama-sama! Sama-sama itatanghal ang awit ng pasasalamat. Ihandog sa'yo, Ama, lubos-lubos na umapaw pag-ibig mo nadarama. Ang awit ng pasasalamat. Ihahandog sa'yo, Ama, lubos-lubos na umapaw pag-ibig mo. Jesus, luwalhatiin ka. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala na ngang iba. Sabay-sabay nating awitin. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala na ngang iba. Jesus, luwalhatiin ka sa mga buhay namin. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos, wala na ngang iba. Jesus. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos. Sabay-sabay po tayo, ha? Sabay-sabay tayo kakanta. Awit! Ang awit ng pasasalamat. Ihahandog sa'yo, sige po. Ama, lubos-lubos na umapaw pag-ibig mo. Sabihin natin, ang awit. Ang awit ng pasasalamat. Ihahandog sa'yo, Ama, lubos-lubos na umapaw pag-ibig mo nadarama. Ang awit ng pasasalamat. Ihahandog sa'yo, Ama, lubos-lubos na umapaw. For the last time. Thank you, Jesus. Ang awit ng pasasalamat. Ihahandog sa'yo, Ama, lubos-lubos na umapaw pag-ibig mo nadarama. Sige po, magkamustahan po tayo. Iabot po natin yung mga kamay natin at ngiti sa mga kapatid natin. God bless po, everyone. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. Woo! Thank you, Jesus. And patuloy po tayong mag-reflect sa salita ng Panginoon. Sige po, pagsaluhan po natin itong question na ito. God bless po.